humabon yan, no? O, di ba? Never mo in-imagine na ganyan na yung tsura ni Humabon, no? Yung kanyang asawa po ay si Reyna Juana. Okay, si Reyna Juana, yung kanyang asawa. Alam niyo po ba na yung Reyna Juana na yan ay ano pala? Pamangkin. Pamangkin ni Lapu-Lapu. Alam niyo po ba yun? So, ayan po si Raha Humabon. Kaya syempre yung tiyuhin, hindi naman magbabaw sa asawa ng kanyang pamangkin. Sanduguan. Diba sa Bohol yan? Nangyari. Kay si Katuna. Tingnan nga natin. O sa Bohol nangyari yun eh. Si Katuna yung leader ng Bohol. Kita niyo po, bawat isang island, parang iba yung chieftain. O, alam niyo po ba na right after ng Magellan Expedition, it took 44 years pa bago dumating si Miguel Lopez de Legazpi na talagang na ano na nila yung Philippines. O kasi ang dami pang mga attempts like dun po kay Ruy Lopez de Villalobos, they did not succeed. Pero yung Villalobos Expedition, yun naman po ang kung kailan pinangalanan ng Las Islas Filipinas, yung Samar and Leyte, which was used to name the whole Philippines na, the whole Philippine Archipelago. Ayan po, first mass. Hindi, yung sa Cebu ito, hindi yan ang first mass. Nasa Limasawa Island. Patingin. Kasi ito na, ito na yung Santo Niño kay Reyna Juana. So, ibig sabihin, ito na po yung misa sa Cebu. Sa Cebu na yan. Napaka-importante po ng Santo Niño dahil it was a gift by Magellan. It was a gift by Magellan to Reyna Juana when she was baptized. Ang original, diba, 270 sila, no, na mga those who sailed in the first expedition. 5 boats, pero yung natira na lang 18 sila nung bumalik sila sa Espanya. Imagine that, after 3 years of voyage. So, umalis sila ng Spain ng 1519, tapos nagpaikot-ikot, ang tagal nila sa biyahe, 1521 na sila nakarating sa Pilipinas, 'di ba? 1521 na. Pero nakabalik sila dahil syempre namatay pa si 'di ba? Namatay pa si Magellan. Doon sa Battle of Mactan. So, nakabalik sila ng already 1522. Wala na si Magellan, syempre, noon. Diba? Wala na siya noon. Yun sa baba. Treaty of Tordesillas. Hinati na nila yung para sa mga Portugal and Spain. Dalawa lang eh. Si Lapu-Lapu. Ayan. So, in some accounts, tito siya ni Reyna Juana. Kaya he would not bow to the husband of Reyna Juana, who was actually Raha Humabon. So, hindi siya magpapaanib doon. Kasi, syempre, tito nga siya ng asawa, diba? Yan. In some accounts, ganun po. May shadow eh. Grabe Yan, dito tayo mag-pose para hindi siya against the light. So, alam niyo ba pwede tayong pumasok dyan? So, wait lang kasi dadaan tayo dun sa may dulo. Sa bandang dulo, let's go! The circumnavigation nga, no? Diba? Si Christopher Columbus yung unang pumunta. Tapos si Amerigo Vespucci. From whom was taken the name America o the New World. So, pero, nahuli naman si, yung Magellan, diba?
Oo, did Magellan circumnavigate the world? Supposed to be, pero hindi siya. Yung kanyang kasama doon, yung natira, o kasama din si Pigafetta, syempre. Si Pigafetta, yung kanilang parang secretary or historian. Wow, grabe. How long did it take them? So, yun nga, sabi ko nga, kung galing po sa Manila, papuntang Acapulco, Mexico, pwedeng 2, 3, 4 months, ganyan, kasi mabilis lang. Dahil there's a current that would bring the boat. O nakakatulong po yung current tsaka yung mga sail, 'di ba? Pero pagkagaling po doon, parang moving against the current, kaya mas matagal po ang kanilang pagka binagyo pa sila, patay kang bata ka. Lalong matagal. Ay, grabe, mga parang ano na yan, oh. Mga galleon models. Paikot talaga eh. Ayan, let's go. Let's make use of this. Ito po, may bridge sila pala, oh. Yan, going inside. Wow. So, ang pangalan po ng boat na yan is Espiritu Santo po yan. Tapos, yung Mama Mary po na nando doon, yung Mama Mary ay ang Our Lady of the Way. Yung nakikita niyo po dyan sa Ermita, yan po si Our Lady of the Way. So, kasi throughout the history, parang meron pong ano na, oo, may ano yan dyan sa may Ermita. Lumiliwanag po si Our Lady of the Way. Kaya mo? Yay! Ayan, papasok na tayo. Exciting! Super exciting! Ayan o, meron pang ano ng Espanya. Imagine niyo po, dito, umiikot-ikot si Magellan. Ito yung quarters ng mga opisyal. Ay, tingnan niyo po, may plume. Ayan, pluma. Ayan, i-imagine ko dito, maliit lang naman na kwarto, no? Dito yata si Pigafetta. Si Pigafetta, sumulat. Oo, dito siya, nagsusulat si Pigafetta. Antonio Pigafetta. Nagsusulat siya. Okay, kung wala po yung sinulat ni Pigafetta, yung Venetian scholar na nakasama po doon kay Magellan, wala po tayong alam kung anong nangyari sa kanila. But because of his writings, alam na natin kung paano po yun, paano pagdating nila, o how they were welcomed by the natives. Ayan, officers' quarters po nakalagay, oh. 1, 2, 3, 4, okay, mga 8 lang, 8 rooms. Yay! Ito po yung mga barrels, oh. The barrels maybe contain some wine, no? O kasi sa loob niyan, sa ilalim, pwede pa tayong bumaba sa ilalim, may tao doon, no? Yan, pwede natin inspect yun. At akyat tayo sa taas. Ay, grabe, oh. Wow. Ayan, akyat muna tayo sa taas. Ay, hindi pala pwede, oh, kasi may ano, bawal. Bawal pala doon. Ayan, ma-imagine po yung mga crew. Many of them were actually prisoners o forced labor lang yung iba sa kanila. Kasi hindi po tiyak if they will survive or not. O if they survive, they will become free. O hindi na sila slaves. Pero if they will not survive, kasi 30% daw ng crew ay namamatay. Imaginein mo yung first voyage na yun, ni Magellan Expedition, ilan ba sa kanila ang natira sa 270 na original crew kasama si Magellan namatay? O diba? Dahil may Battle of Mactan nga. So, ang natira na lang sa kanila when they went back to Spain was actually under Capitan Elcano ay 18 na lang sila ang natira. Imagine, 18.
Thousands of native men were forced to leave their homes to provide mandatory paid labor called polo y servicio for a fixed period every year in the colony. Some were recruited to fell hardwood trees in the forest and haul timber to shipyards. By some accounts, alagay po dyan, as many as 6,000 workers were needed to cut and haul timber for the masts of a single galleon. Imagine, others were put to work on shipbuilding sites. The work was so grueling that many men preferred to sell themselves into slavery. Periodic revolts in the shipyards were swiftly crushed by the authorities. The shipyard in Cavite surpassed the yards in Acapulco, Mexico, and Rialejo, Nicaragua to become foremost in the Spanish colonies due to its access to labor, hardwood, and materials like nails through trade. Siyempre, galing po sa China. Pero usually, wala pong oy, grabe yung mga barrels dyan. O yung mga food supply nila. Okay, most of the time, kumukulang po yung kanilang food supply and many of the crew actually die of starvation. Hindi lang starvation, scurvy also. Pag kumulang na po tayo ng vitamin C, magkakaroon na po tayo ng scurvy. Diba? Kapitan de Navio Juan is to drawing up the ships. So, ito po ay nangyari, 250 years yung pabalik-balik nila, 181 galleons sailed across the Pacific Ocean between Manila and Acapulco and back. Imagine that. For 250 years from 1565 up to 1815. Yan po ang time period. Uy, ayan po ang mga cannonballs na ginagamit po nila dito. Syempre nilalagyan nila ng I don't know, basta may ano pa yan eh. Kung may gunpowder ba, wala yata. Basta cannonballs lang. At saka may fire. Fuego! Sabi ng gano'n, no? Fuego! Ayan. Ay, guns and fresh air. Grabe. Wala. Na-i-imagine niyo po, sikip na sikip itong mga pwesto na to. Ang dami kaya nila. Oo. Maliban sa mga slaves, meron din ng mga Spaniards talaga, meron mga Mexicans, merong kasi galing, tsaka may mga Chinese, merchants, may mga stowaways pa daw eh. Ay, wow. Ay, oo, yung mga biscuits nila na napaka-titigas. Yan, nakalimutan ko yung pangalan. Grabe. Meron talaga doon. May rice. It's on board. Wala, tsaka kasaba. Wow. Salted, yan eh, salted meat. Dahil walang ref. So, they were using salt to preserve meat. Peanuts, different kinds of nuts. Ayan, pati yan pa. Kita niyan. Imagine niyo po kung nagwiwiwi sila. Yung iba sumusuka dahil sa mga bagyo. 'Di ba? Di ang amoy nito, hindi mo na ma-imagine. No words can describe na po talaga. Ayun na. Yung mga stowaway siguro dyan, ma-imagine nyo, yung iba sa kanila, nasa loob ng mga lalagyan o kaya hidden behind. Ay, grabe. Wow, kamonsil. Anong tawag mo sa inyo dyan? Munggo. And then yung yan, pepper.
rice. May brown rice, may white rice. Pero mas tumatagal po talaga mapipreserve ang white rice. Oo. Ayan, kakao. Tsokolate. Ayan yung kanilang vegetables. At epodilis. O yan. At saka yung kanilang dried fish, salted fish. Imagine that. Oh, grabe, no? Ikot na tayo dito. So, ito po third floor. Dito na tayo lalabas. Dito na tayo lalabas. Kung 270 sila, ay hindi naman sila all together sa isang boat, 'di ba? Yung original Magellan Expedition, yung 270 men actually boarded 5 ships. 5 yun. Pero para sa galleon trade, iba naman ang sitwasyon. The galleon, ito, tingnan niyo po. The restless spirit of the 16th century Europe found the ideal vessel for the world exploration in the galleon. It could safely navigate distant oceans and defend itself in an attack. Kasi meron nga mga cannons, no? It could carry supplies to last long voyages and still have room to carry valuable cargo. Oh, like gold, silver, pwede silang ng mga ceramics, porcelain, pwede silang silk and all that, no, diba? So over the next 3 centuries, it served as a vehicle for change, enabling empires, building transcontinental trade networks, and connecting the world. Imagine, center of trade tayo and commerce at that time, and religion as well. Culture, grabe yung no? Ang ganda ng history, napaka-exciting. Napaka-rope. How do you secure the running rigging of the galleon? Ito. Here are the steps. Yan pala, oh. Learn na tying. Para secured ang learn the knots. Ayan. Northeast. Ayan o. Oh, diba? Ayan, northeast na nga. Tinutok ko na siya dyan sa northeast. Oh. Tapos, yun na. Ayun na. Yay! Start. Astrolabe. Ito yung astrolabe. So, ano gagawin dito? Drag the astrolabe's alidade to align with the sun. Where's the sun? Sun ba dyan? Ay, ayun ang sun. The sun is up there. You use the astrolabe to find the latitude. Ayan, 80 degrees aligned. Continue navigating. Continue navigating. So, the compass needle pointed north, steady and sure. Find Ursa Minor. Is this Ursa Minor? Tap the constellation to reveal. The Ursa Minor. Where's the constellation? Ito. Tap the constellation to reveal. Where's the constellation? Ito ba yun? Cancer. Pegasus. Wow, instruments of navigation. Land ahoy! Di ba yan ang sinasabi? Hindi mo pa rin yung dali, upo ka na. Upo tayo dito sa couch. Kita niyo yan. Oh yes, it's the captain's cabin. Kaya naman, no, the most luxurious quarters on the ship were occupied by, at that time, syempre si Magellan, yung kapitan, no? Pero nung bumalik na sila sa Espanya, ang naging kapitan ay si Elcano na. Okay, pero yung Acapulco na galleon trade, iba-iba yung kapitan kasi 188 na galleon eh.
Ibang ganda niyan. Oh, wow. Diyan po picture tayo pwede dyan. Ayan. Okay. Lalabas na tayo.